Hala, bakit ang mga tao sa Japan nagsisialisan na? Mga turista ayaw na rin pumunta ng Japan? Pero ito ang nakakabigla at nakakatakot. Nagsalita na ang Biblia at hindi lang Japan, maging ang Pilipinas at sa buong mundo maapektuhan. Halika, ating pag-usapan ang nakagigimbal na balita. Sinking into the sea, Ryo Tatsuki, a manga artist from Japan who is now being called the new Baba Vanga, made the prophecy. Hala, bakit nga ba lumilikas? Bakit nga ba lumilikas ang mga tao mula sa Japan? Ang hindi mo alam na maaari magbago ng pananaw mo. Bigla na lang silang nagsisialisan. Pero bakit nga ba? Isa ka rin ba sa mga nangangarap makarating sa Japan? Maaring nabalitaan mo na ang kagimbal-gimbal na chismis na kumakalat ngayon online. Isang manga daw ang nagpredikta ng napakalakas na lindol at tsunami sa Hulyo 2025. Pero teka lang, manga lang yun diba? Bakit tila buong Japan tourism industry ay nabigla? At ang mas nakakagulat, hindi lang ito sa Japan. Pero bago ka magdesisyon kung itutuloy mo pa ang travel goals mo, pakinggan mo muna ito hanggang dulo. At dito papasok ang manga na nagpayanig, hindi lang ng lupa, pati ng kaisipan. Ang manga na pinakamagatang, The Future I Saw, ay unang inilathala noong 1999 at nirelease muli noong 2021. Ayon sa ilan, pinakita raw dito sa panaginip ng author ang eksaktong petsa, July 5, 2025, na may darating na malaking sakuna sa Japan at mga karating bansa. Hindi mo ito akalain, pero noong una itong nailathala, tinumbok din nito ang petsa ng totoong trahedya, ang 2011 Tohoku earthquake at tsunami, isa sa mga pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng Japan. Kaya tuloy ang mga turista, lalo na sa Hong Kong, ay biglang umatras. May mga airline na nakinansela ang flights papuntang Japan. Seryoso, sa dami ng bookings na nabura, pati mga travel agency ay napilitang mag-offer ng earthquake insurance. Hindi biro, pero, at ito ang malaking pero, totoo nga bang may dapat ikatakot? Mula bloom to gloom ang tourism ng Japan ngayon. April 2025, nakapagtala ang Japan ng record-breaking na 3.9 milyong turista. Pero pagdating ng Mayo, bumagsak ang bilang. Ang mga taga Hong Kong, nakilala sa pagiging mapamahiin, bumaba ng 11% ang travel papuntang Japan. Therefore, lumalabas na isang rumor lang mula sa manga ang may kapangyarihan papagsikin ang milyong-milyong dolyar na industriya. Pero teka, may twist. Pero sabi ng siyensya, hindi yan mapapatunayan. Ayon kay Robert Keller, isang profesor sa University of Tokyo na 50 taon nang nag-aaral ng seismology, walang sinuman ang kayang mag-predict ng lindol, kahit gaano ka-expert. None of the predictions I've experienced in my scientific career have come close at all, sabi niya. Pero bakit tila mas pinaniniwalaan ng ilan ang isang comic book kaysa eksperto? Dahil sa isang simpleng bagay, takot. At pag may takot, may posibilidad, may duda, may pang-uusap na laging may kasunod na paano kung. Ngunit ayon sa Biblia, dati na itong ipinahayag at ito ang nakagigimbal na propesiya. Sa gitna ng mga haka-haka at takot, may isang lumang sulat na tila hindi nagmamaliw, ang Biblia. Sa Revelation 16 verse 18 nakasulat, nagkaroon ng malalakas na kidlat, mga ugong at kulog, lumindol ng napakalakas na kailanmay hindi pa naranasan mula ng magkatao sa daigdig. At hindi lang ito sa Japan mangyayari, maging sa Pilipinas at sa buong mundo darating ang ganitong pangyayari. Pero hindi ito upang manakot, pero upang magpaalala, hindi lahat ng lindol ay pisikal. May lindol din sa pananampalataya, sa puso at sa katotohanan. At ang tanong mga kaibigan, handa ka na ba? Sa lindol na ito at totoo na mangyayari ang lindol na pisikal. Gawa 3 verse 19. Kaya't magsisi kayo at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang dumating sa inyo ang panahon na kaginhawaan mula sa Panginoon.
habang patuloy ang pag-ikot ng balita tungkol sa manga prediction. Lindol, tsunami at pagbagsak ng turismo, marami ang hindi mapalagay. Takot, duda, panganib. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang tunay na lindol ay hindi sa lupa, kundi sa puso ng tao na walang kapayapaan kay Kristo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang matibay na pundasyon na hindi matitinag, ang pag-ibig at awa ng ating Panginoon Jesus. Si Jesus ang tanging daan sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya ipinangakong walang lindol, walang bagyo at walang gulo, pero ipinangako niya na sa kanya ay may kapahingaan. Mateo 11 verse 28. May katiyakan at higit sa lahat, may kaligtasan. Kung ang buong mundo ay nanginginig sa prediksyon ng manga, mas lalong dapat manginig ang puso nating hindi pa handa sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Hindi July 5, 2025 ang pinakadelikadong araw, kundi ang araw na darating siya at wala tayong relasyon sa Kanya. Hindi aksidente na napanood mo ito ngayon, kaibigan. Hindi tsamba na may nararamdaman kang takot dahil sa takot na yan, nais kang yakapin ng ating Panginoon Jesus. Magsisi, lumapit, magbalik loob dahil ang kanyang habag ay laging bukas. Ang kanyang pagmamahal ay hindi base sa takot, kundi sa katotohanan ng ayaw niyang mapahamak ka. Kaya habang may oras pa, huwag mo hintaying mangyari pa ang doomsday para bumalik sa ating Panginoon Diyos. Huwag mong hayaan na ang lindol ng balita ay mas malakas pa kaysa sa tawag ng ating Panginoon Jesus sa iyong puso ngayon. Jesus is coming soon. Oo, may mga lindol. Oo, may takot. Pero higit sa lahat, may Panginoong Jesus na darating. Therefore, habang ang mundo ay natatakot sa isang comic sa prediksyon, tayo tumingin sa salita ng ating Panginoon Diyos na totoo, buhay at tapat. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong habag. Sa gitna ng gulo sa mundo, ikaw ang aming kapayapaan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ibinubukas po namin sa iyo ang aming puso. Pumasok ka po, at ikaw ang maging Panginoon ng buhay po namin. Hinihintay po namin ang iyong pagbabalik ng may pananampalataya at hindi takot. Pinupuri po namin kayo't pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at kami po iligtas po ninyo sa inyo pong muling pagparito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.